everyone! Welcome to Marvin Cooking Lifestyle. Sa araw na ito, gagawa tayo ng masarap na ulam. Simple pero healthy. Ito ang kalabasa at saka yung ubod ng niyog. Igigisa natin siya sa sardinas. Una natin gawin dito sa ating kawali, maglagay tayo ng oil or mantika. Isusutay natin ang ating onion. Magigisa tayo ng gulay na may ubod. Haluan natin ng sardinas. Isutay natin hanggang mag-translucent lang. Sunod natin ang onion, garlic. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify tayo sa mga newly uploaded recipe. Ayan, isutay lang natin hanggang maglabas ang kanyang aromatic smell or flavor para ito rin ang nagpapasarap sa ating pagkain. Then, isunod na natin ang ating kamatis, bawang. Ayan, inuna na natin bawang. Tapos, ang kamatis, hintayin lang nating maglambot. Isa lang natin hanggang lumambot ang ating kamatis. Tapos, ilagay natin ang ating sardinas. Tapos, lagay natin ang ating sardinas. Ayan, atin lang i-mekos-mekos. Tapos, atin hiwain ang sardinas. Atin putulin para para dadami ang ating sunod natin ang ating kalabasa. Sahog. Then, lagay natin una ang ating kalabasa. Then, ilagay natin ang ating ubod. Then, ilagay natin ang ating ubod. Ang ating ubod is fresh yan. Ayan, atin lang hiniwa-hiwa. Ay, natira kasi tayo. Then, atin siyang halo-halo. Pagkatapos nating ilagay ang ating ubod, isunod natin ilagay ang ating talong. Ayan. Puro fresh yan ang ating gulay from the backyard. Ayan, atin lang siyang i-mekos-mekos. Then, atin lang yan halo-haluin. Maglagay tayo ng asin. Dito maglagay tayo ng pampalasa, ang ating seasoning granules. Maglagay tayo ng magic syrup. Maglagay tayo ng black pepper. Ating salt. White pepper. Then, atin lang halo-haluin hanggang incorporate ang ating mga sangkap. Tapos, atin lang yan siyang isimmer ng ilang minutes. Huwag masyadong luto kasi para hindi masyadong lanta. Para pag kumain tayo, may crunchiness pa ang ating gulay. Then, sa lata ng ating sardinas, lagyan natin ng tubig para matanggal din yung kanyang mga excess na lasa. Ayan. Tapos, isimmer natin ng mga ilang minutes. Yan, check natin ang ating niluluto. Wow! Ayan, after ilang minutes, ito na, kumukulo na. Atin siyang halu-haluin para pantay ang pagkaluto simula
sa Malapit nang ilalim maluto at ang saka sa ating gulay sa with taas. ubod and sardines. Ayan. Masarap ang ating ulam na naman. Yan, tikman natin kung Then okay ating na yung tikman kung lasa. okay na ang lasa para madagdagan natin or matansya natin. Ayan, perfect na. Perfect ang lasa. Hindi na kailangan ng asin. Kompleto. Sakto lang ang pagtimpla Ayan, natin. ganyan talaga pag marami tayong gulay, puro gulay ang ating Yan, pag nagluluto tayo, ulam tamang sa tansya, kahit hindi natin probinsya. sinusukat. Ayan, ang buhay Makukuha probinsya. natin ang pagtimpla na masarap. Ayan, Atin lang yan siyang i-mekus-mekus. Tapos tignan natin kung okay na yung kalabasa. Ang ubod is mabilis lang naman yan. Pagkatapos natin, ilagay natin ang ating alugbati. Ayan, pang masarap ito. Presko din from the backyard. Ayan, dahil maraming alugbati, lagyan natin ang alugbati ang ating niluluto or ang ating gulay. Ayan. Then, atin lang yan siya isimmer ng mga at least 1 minute. Then, okay na yan siya. Ang alugbati is hindi kailangan masyadong luto para hindi masyadong lanta. Parang malanto-lanto kasi pag sobrang luto ng alugbati. Ayan, then mekus-mekus lang natin, then isimmer natin ng ilang minutes, then pwede na yan natin siyang ihain sa ating hapagkainan with white rice. Ayan mga amigas, me amores, LDBientes. Oh, ayan, di ba? Oh, ngayon, tingnan nyo, okay na ang ating niluluto. Luto na ang ating ulam. Ulam probinsya, ayan. Masarap na ito. Masarap na masarap yan. Medyo manamis-namis dahil sa ubod ng niyog or heart of palm ang tinatawag nila dyan. Ginawan ko din ito ng video. Gumawa ako dito ng lumpia sa ubod. Ayan, may natira kaya ginisa ko na lang, dinagdag ko sa gulay. O diba? Ayan, ito luto na ang ating ubod. Bon appetit, maraming salamat. Sana'y nagustuhan nyo ang ating putahe sa araw na ito. Thanks for watching. God bless and be safe. Bye-bye.